Yue, tumigil ka sa harap ko. Boss, naiprepare na ang kasunduan para sa demolisyon sa Sungjia Village. Plano na gawin itong tourist area. Maipapalabas na ito sa mga susunod na araw. CJ, Hindi ako pwedeng mahuli. Gusto mo bang mamatay? Ikaf. Kuya, pakiusap, huwag mo akong paalisin sa sasakyan. Itong 200 piso, para na rin sa pamasahe ko. Ihatid mo ako sa Jiangxing University, pwede ba? Songbay, bumaba ka sa harap ko. Bilisan Montag, bumaba ka. Bilisan Montag, bumaba ka. Bumaba ka, itaban Montag si Songbay. Naniniwala ka bang papatayin kita? Bumaba ka. Kuya, Bumaba ka. Bumaba ka, buksan mo ang pinto. Siege. Bumaba ka, bumaba ka. Yiwei, bumaba ka. Bumaba ka. Tumigil ka, tumigil ka. Paano na ang mga magulang mo? Tumakas si Song Yiwei, yang maldita na yan. Hindi naman siya makakalayo. Wala siyang magagawa kung wala kami. Yuhang, ayusin mo ang mga gamit. Pupunta tayo sa lungsod para hanapin siya, si Song Yiwei. Sana hindi kita mahuli. ito na ang Jiangxing University. Kuya, salamat sa tulong mo, hindi ko ito malilimutan. Kapag may pagkakataon, babayaran ko ang kabutihan mo. Pwede bang makuha ang numero mo? Kapag may pera na ako. Una kong tatawagan ka. Huwag kang mag-alala, Im-Elu, ang mabuting tao ay may mabuting kapalit. drive. Kuya, matanda na ba ako? Hindi na bata, bakit? May gusto ka sa babae kanina, kaya pala. Maaming magaganda pero hindi mo type. Gusto mo pala yung simple. Daldal. Boss. Sabi ng ospital, malaki ang posibilidad na hindi ako mabubuntis. Paano kung sakaling mangyari? Baba ka, lakad na tayo. Boss, ini rin naman para kay Lola. Baba ka. Maam, kahit magpakamatay ka pa, wala rin. Boss, ingat. Boss. Boss, okay ka lang ba, boss? Boss. Hoy, Lola, kahit magpakamatay ka pa, wala rin. Boss niya. Ingat. Dongwang, bakit walang tunog? Lola, naaksidente si Boss Lu. Bilis, bilis, dalhin niyo ako sa ospital. Nanghihina na ang mga paa ko. Buti na lang okay ka. Paano na ako kung may nangyari sa'yo? Okay na Lola, minor injuries lang to. Makakauwi na ako sa ilang araw. Buti na lang modified ang kotse, kaya tumagal sa impact. Anong minor injuries? Tingnan mo, malubha ito ah. Xiaodong. Nahanap mo na ba yung hinahanap kong tao? Anong tao? Boss Lu, magandang araw. Ito yung 8 magagandang babae na pinahanap ni Lola para sa'yo. Espesyal para alagaan ka. Ako? Ayaw ko. Anak, tignan mo yung itsura mong payatot. Wala kang karapatang tumanggi. Kayong 8, alagaan nyo ng mabuti ang iyong master. Huwag kayong mag-alala, Lola. Umalis kayo. Boss Lu, mag-workout ka.
Lola, itong mga magagandang babae, ilang araw nang kasama ang iyong master. Gumaling na ang katawan, pero wala pa ring nagustuhan. Xiaodong, kailangan ko ng tulong mo dito. Lola, ano, tu? Xiaodong, gusto ko lang ng apo sa tuhod. Kanina pa sinabi ng doktor, may injuries lang sa young master. Walang problema sa internal organs. Dapat nating tulungan siya, diba? Ito ay pampagana. Ilagay mo sa ilalim ng kama sa gabi. Kapag sinindihan, magkakaroon sila ng mood. Matutuloy na yan. Lola, hindi maganda, tu. Xiaodong, lagi kitang pinagkakatiwalaan. Maayos kang magtrabaho. Kung magtagumpay ka dito. Young increase essay sa hard mo. Lola, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala dito. Gagawin ko itong maayos para sa inyo. Hindi ba yan yung kaibigan ng mabuting kuya? Bakit siya nandito? Hello, tanong ko lang, sino yung nasa kwartong iyon? Na aksidente, parang ang pangalan ay Lu Huaxiu. Malala ba? Magaan lang ang sugat. Yivay. Ang init kao. Lola, dumating na ako. Yivay. Salamat sa pag-alaga sa nanay ko. Ito ang arawang sahod mo, 400, tanggapin mo. Salamat, Ate Su. Ako na muna, magpahinga ka muna. CJ, dapat bisitahin ko si Ginoong Lu na aksidente siya. Mamaya bibili ako ng prutas. Kung hindi kayo alis, wala kayong lugar sa Gemshen. Umalis kayo. Grabe ang kalokohan. Nag-aalala lang si Lola sa'yo. Anong amoy to? Ito, pangontra sa lamok to. Sige, lumabas ka muna. Asikasuhin mo ang paglabas ko sa ospital. At investigahan ang sanhi ng aksidente. Hindi ako naniniwalang aksidente lang ito. Opo. Boss, huwag mo sana akong sisihin. Ito lahat ay utos ni Lola, oras na para tapusin ang iyong mahabang pagkabinata. Magbihis ka na maayos, bumalik ka makalipas ang kalahating oras. Ginoong Lu, tulog na ba kayo? Ginoong Lu. Ginoong Lu, kamusta kayo? Gusto mo talagang sumampa sa kama ko? Sabihin ko sa'yo, bawga ko. Hindi ka magkakaanak sa buhay na ito, mali ang plano mo. Ginoong Lu, tingnan mo ng mabuti. Hindi ako. Ano nangyari? Bakit wala akong lakas? May 1,000,000 dito, kunin mo ang card. Umalis ka. Dumalaw lang ako nang mabalitaan kung naaksidente ka. Bakit ganito? Mula pa noong unang kita, may plano ka na nang marinig mong naaksidente ako. Sino nagsabi? Lola ko. Hindi ko kilala lola mo. Nagtrabaho ako bilang caregiver para sa tuition. Tama na, ayaw kong makinig sa kasinungalingan mo, kunin mo ang pera at umalis ka. Kinuhan mo na ang card, tapos sasabihin mong ayaw mo ng pera ko. Kamusta si Boss Lu? Bawas lahat ng sahod mo sa taong ito. Ngayon na, lalabas na ako sa ospital. Boss Lu.
Bank card, kaninong bank card ito? Nakalimutan kaninong ito sigurado. Yung nasa unahan kanina. Yiway a. Parang pumayat kan gayon a. Walang gana kumain ngayon, kakaunti lang kinain. Yiway a. Buntes KBA. Hindi naman. Hindi ako magkakaanak, hindi ako magkakaroon ng anak sa buhay na ito. Mali ang hinala mo. Mas mabuting magpatingin ka. MS, song 2 buwan ka ng buntis. Paano ako nabuntis? Luhuaixiu. Hindi ka babaog. Niloko mo ako. Salamat Dok itong card. Sigurado sa aming boss Lou. Nahulog dito. Nakita itong card sa ilalim ng kama. Ingatan ang mahalagang bagay sigsig. Sabi ng boss binigyan ng 10 milyon ang babae pagkatapos. Baka yung babae, 3 buwan na ang nakalipas. Ayaw pa ng pera. Miss Song. Kilala mo siya. Medyo kilala. Kilala mo babalaan, kita 2 buwan na siyang buntis. Malubha ang kakulangan sa nutrisyon, may malubha ring low blood sugar. Masama sa bata sa sinapupunan, hindi pwedeng mabuntis. Estudyante lang siya. Ano naman kung estudyante, may mga paaralan na pinapayagan ang kasal at tagbubuntis. May bonus pa nga normal lang ang pagbubuntis, pero kung ganito, hindi kakayanin ng katawan. May gagawin pa ako, mauna na ako. Salamat, Doc. Miss Song. Buntis ka, kanino ang bata? Hindi sa kanya ang bata. MS, doon nagtatrabaho ako sa ospital, may gagawin ako. Mauna na ako. Pakiramdam ko kilala ko ang ama ng bata. Sigs na ibigay muna ang card kay Boss Lou. Kung malaman, baby, makakaligtas ka pa ba? Lola, uwi na ako. Uwi na kanina, may naghanap sa iyo. Pamilya, Yiway. Ang hirap mong hanapin. Ginong binata. Boss. Boss. Ganitong oras na, hindi ka pupunta sa kumpanya para asikasuhin ang mga trabaho. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Para sa iyo. Nabawi ko ang malaking halaga ng pera. Anong malaking halaga ng pera? Ginoong Lu, pakiusap, iligtas niyo po ako. Iligtas niyo po ang anak ninyo. Ikaw si Song Yiwei. Ginoong Lu, pakiusap, iligtas niyo po ako. Hinahanap na ako ng tatay ko. Gagapusin nila ako at papatayin ang anak ko. Itong maldita, naglakas loob pang tumalon sa sasakyan. Puntahan ninyo doon, ako naman dito, hindi naman siya makakalayo. Ong tapong montag a. Ginoong Lu, pakiusap. Ano, kulang ba ang 10 milyon na ibinigay ko sa'yo? Nag-imbento ka pa ng bagong kalokohan, anak. Ako si Luhuaixiu pa lang, anak. Dapat sinuri mo muna bago ka magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, Ginoong Lu, 3 buwan na ang nakalipas. Talagang hindi ako nagsisinungaling. Lu Huaixiu, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Anak, hindi masaya ang buhay ng nanay mo. Pero hindi kita ipagkakait sa mundong ito. Ipagtatanggol kita ng buong puso. Nahanap din kita,
Bonso. Tara. Kung gusto mo ng pera, diretsuhin mo na lang. Nagsisinungaling ka pa. Ulol. Zenobia ito. Buntis, totoo ba ito? Siyempre, Peg. Boss Lou, 3 buwan na ang nakalipas. Hindi si Lifi ang kasama mo. Anong Lifei? Hindi ba ikaw at si Lola ang nagplano? Naipadala si Song Yiwei sa kwarto ko. Sabi pa niya, caregiver daw siya sa ospital. Nakakatawa, isang kolehyala, paano makakatiis? Na mag-alaga ng ibang tao. Ulol, ano bang pinagsasasabi mo noon? Ako at si Xiaodong, ang hinahanap namin ay Isa sa 8 Great Beauties na si Li Fai. Inisip ko panga kung ikaw ang nagbigay ng pera sa kanya ng palihim at hindi na kami nakipag-ugnayan. Imposible, siguradong si Song Yiwei yon. Binigyan ko pa siya ng 1,000 piso. Boss! Nahulog yung card sa ospital. Ngayon lang ako kinontak ng doktor. Kakakuha ko lang ng card. Hindi ba to yung card na binigay ko kay Song Yiwei? Hindi ko talaga kilala ang lola mo. Nagtatrabaho ako bilang caregiver sa ospital para sa tuition ko. Sabi niya, mabait lang siya at lumalaw sa akin. May ganito bang pagkakataon? Hindi yon ang sinasabi niyo. Baka naman. Boss Lou, siya talaga ang caregiver sa ospital. Noon, baka nagkataon lang na nakita tayo. Diyos ko, ang matandang ito. Hindi pa ganito kalimutin. Zenobia si Song Yiwei? Talagang hindi ko siya kilala. Sigurado ka? Sobrang sigurado ako, nakita ko siya sa ospital. Sabi ng doktor, kulang sa nutrisyon at 2 buwan ng buntis, ang bata. Baka sa yo yan. Bilis Xiaodong, huwag mong saktan ang magiging apo ko. Huwag saktan. Bilis, bilis. Bitawan mo ako. Ang tapang mo, tumakbo ng matagal. At nagdalang tao ka pa. Ano ba? Ano ba ang masama kay Bang Masi? Medyo mayaman naman ang pamilya nila sa bayan. Hindi ka nila pababayaan, ngayon pa nabuntis ka. Kalahati na lang ang pera. Nanay, tatay, ito ang magandang anak ninyo. Hindi katulad ng ate ko. Yuhang, nanay, tatay, kikita ako ng pera. Magtatrabaho ako ng maayos. Pakiusap, huwag ninyong saktan ang anak ko. Isa kang probinsyano, magkano lang ang kikitain mo? Tama na. Yiwei, hindi kami masama sa iyo para sa ikabubuti mo ito. Makinig ka sa akin, ipa-abort mo ang bata. Bumalik ka at pakasal kay Wang Mazi, para bang walang nangyari. Ayoko. Paumanhin. Song Yiwei. Paumanhin, may 1,000,000 sa card, kunin mo. Umalis ka na. Narinig ko lang na naaksidente ka, kaya dumalaw ako. Bakit? Akala ko katulad ka ng ibang babae. Pasensya na. Kuya, pakiusap. Bumaba ka, bilisan Montag. Baba. Pasensya na. Tama na. Ayoko nang makinig sa kasinungalingan mo. Kunin mo ang pera at umalis ka. Pasensya na. Song Yiwei, hintayin mo ako. Yuhang, pakiusap, patawarin mo ako. Isang bata, pinagmamalaki mo pa. Ano ang ginagawa ninyo? Ito ay aming pamilya. Hindi ninyo alam, ang anak kong ito. Noong bata pa, ayaw makinig, ngayon nagbuntis pa sa iba. Bakit ganito? Siyempre, hindi marunong mag-inat. Tingnan mo ang itsura. Mukhang malandi. Ako si Luok Siufang, matino ang buhay ka o. Bakit may ganitong anak na walang utang na loob? Ngayon, kung hindi kita paparusahan, hindi ka matututo. Sayang ang pag-alaga ko sa iyo na matagal. Luhuay Xiu. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Nanay, yang bata sa tiyan niya, ayusin na natin. Huwag. Huwag. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Yiwei, binigyan kita ng pagkakataon. Pero hindi ka nakinig. Nanay, uuwi na ako kasama mo. Huli na. Habang buhay kang mapapahiya dahil sa anak na ito. Habang buhay kang tatawaging basura. Tinutulungan lang kita. Nanay, anak mo rin ako.
Bakit ang lupit mo? Para rin ito sa ikabubuti mo. Ate, mas mabuti na ang masakit ngayon kaysa matagal. Sandali lang, tapos na. Huwag, huwag. Yue, matatapos din ito. Pak Uvi. Papakuluan niyo ang masin ng sabaw ng manok para sa iyo. Huwag. Luhwa Ixiu, tulungan mo ako. Sino ka? Huwag mo siyang galawin, gusto mong mamatay. Huwag mo siyang galawin, gusto mong mamatay. Sino ka? Ginoong Lu. Paumanhin. Zeno ka? Anak, ang aking anak. Hindi ka magkakaproblema, maniwala ka sa akin. Anak ko siya. Kung gusto mong kunin siya, sa akin mo ibigay. Boss Lu. Ang tatlo sa kanila. Walang dapat makaligtas. Opo. Ayong mga nananakit. Dalhin ang tatlo sa presinto. Ano? To? Bitawan mo ako. Paran. Anak, Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Hindi maaring pumasok dito. Maghintay kayo. Boss. Ano ang ginagawa mo? Siya si Lu Aixiu, ang pinakamalaking shareholder ng ospital ninyo. Ako si Luwei Chiu. Ngayon, lahat ng mga diyan at head ng department. Dapat agad na pumunta sa emergency room sa ikatlong palakad para sa konsultasyon ng mga eksperto. Ako si Luwei Chiu. Ngayon, lahat ng mga diyan at head ng department. Dapat agad na pumunta sa emergency room sa ikatlong palakad para sa konsultasyon ng mga eksperto. Opo, Boss Lu, tignan natin, tayo na. Ito, hindi ba si Dian Zhang? Ang pinakamagaling sa surgery. Kilala siya sa buong mundo. Ang mga gustong magpatingin sa kanya, pila hanggang sa kabilang dulo ng Jiangcheng. Naku, si Director Wang, siya ang pinakamagaling sa internal medicine. Sino ba talaga ang nasa emergency room? Bakit napakaraming magagaling na doktor ang nagkagulo? Boss Lu, Ang magiging asawa ko na si Song Wei ay nasa loob. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin nyo. Dapat walang mangyaring masama sa taong nasa loob. Una ang ina, kung hindi kakayanin ang bata. Siege, Boss Lu. Labing-walong oras na, bakit hindi pa siya nagigising? Boss Lu, karaniwan sa loob ng 24 na oras. Nagigising sila. Nagising na siya. Kamusta? May masakit ba sa'yo? Ginoong Lu. Anak, ang aking anak.
Huwag kang mag-alala, okay lang ang bata. Kayo, Buti na lang nagising ka. Kung hindi ka nagising, patay na tayo sa kamay ni Boss Lou. Okay lang na nagising ka. Nakahiga ka lang ng 18 oras. Nandito kami sa tabi mo ng 18 oras. Okay lang na walang nangyari. pauwiin mo na sila para makapagpahinga. CJ. Ano? Sige, Boss Lou. Boss Lou, yung tatlo ay naipasok na sa presinto. Huwag kang mag-alala, ginusto nila ang mga api sa'yo. Karapat dapat silang maparusahan. Hindi kita niloloko. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Ako ang may sala. Hindi ako dapat nagduda sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong gawin ko ang lahat. Sumama ka na sa akin, okay? Umuwi na tayo. Sumama sa iyo. Sumama ka sa akin. Maging asawa mo si Lu Huaixiu. Ayaw ko ng pera. Ako ang ama ng bata. At ako rin ay sa'yo. Nakakahiya ang babaw ng mga pick-up lines mo. Ginoong Lu, ang yaman mo. Sakto lang. Kung sakto lang ang yaman mo, ako na lang magpapakain sa basura. Halika. Ginoong Lu, baka hindi na ako pumasok. Huwag kang matakot. Tumigil ka. Lola, ano po ang ginagawa ninyo? Siyempre, para matanggal ang malas. Ah, lola pala ni Ginoong Lu. Mukhang ayaw niya sa akin. Ginoong Lu, parang hindi ako bagay dito. Hayaan mo na akong umalis. Aalagaan ko ang bata. Anong Alice? Hindi si Yue ang may malas, ikaw ang may malas. Lola, Ang ganda-ganda ng dalagang ito, muntik pang maapi. Dahil sa malas mo, tumawid ka sa apoy para matanggal ang malas. Sa susunod, kung gagawa ka pa ng mga kalokohan, itatapon kita sa dagat para malinis ang utak mo. Bata, hindi ka bienatkot. Ang payat ng mukha mo. Marami kang pinagdaanan, ano? Lola, Bata, unang bises nating magkita. Marami akong regalo para sa iyo. Halika, sumama ka sa akin. Hindi ka makakapasok kung hindi ka tatawid sa apoy. Halika, halika, dalaga, umupo ka rito. Umupo ka. Pwede nang umpisahan. Dalaga, ito ay mga sopas na pampalakas ng katawan. Tingnan mo ito, ginseng ito. Meron ding sea cucumber mula sa Zhangzi Island, at ito naman ay bird's nest at white fungus. Ito ay pampagana. Alin ang gusto mong inumin? ako. si cucumber ng Zhangzi Island, hindi mo nga ito iniinom para sa sarili mo. Ngayon, ito ay ito. Ay, gago ka. Ano bang sinasabi mo? Ngumiti si Yivay. Lola, mabait si Gilu. Ako ang lola niya. Hindi ko ba alam kung mabuti siya? Mabait ang puso ni Yivay. Laging nagtatanggol para sa kanya. Ano pa? Halika, sumama ka sa akin. Ito ay binili ko noong auction last year, 80 milyon. Lola, hindi pwede, hindi pwede. Ito na ang magiging bahay mo. Regalo ko sa iyo ito. Bakit hindi pwede? Maganda ito sa iyo, maganda. Ito pa, halika, gintong pulsera, magandang investment, isuot mo rin. Lola, tama na talaga.
Maganda, kumikinang na ginto, ang ganda. Tingnan mo pa ito, mga kotse, ito ay Lamborghini, Maserati. Brabus at ito naman ay Lincoln. Alin ang gusto mo? Pumili ka ng isa. Lola, wala akong lisensya. Ang mga pangalan ng mga kotse na ito, parang ibang-iba, ang pinakamahal. Hindi ba Audi at Mercedes ang pinakamahal? Halika, halika. Ito pa ang 20 titulo ng bahay. Ipapangalan sa iyo ito mamayang hapon. Kunin Montag. Ito ay 0 kilo ng gintong brick, espesyal na pinatunaw ko para sa iyo. Lola, huwag mo siyang kaputin, kakalabas lang niya sa ospital. Isasama ko muna siya sa itaas para magpahinga ng konti. Marami pa akong handa. Lola. Kulang ka pa ba ng manugang? Ingnan mo ako. Ano sa palagay mo? Kung talagang magkakaroon ka ng apo sa akin, pwede rin. Lola, narinig ko na ang teknolohiya sa ibang bansa ay napaka-advance. Ay. Sige, ako na. Pupunta na ako para makinig sa Peter. Pumili ka na lang ng kahit ano. Sige. Ito na lang. Dito ka natitira, Ito ay, ang aking kwarto. Ginoong Lu, hindi ko kailanman nais na kunin ang anumang bagay mula sa inyong pamilya. At hindi rin ako naghahangad ng anuman. Hindi mo kailangang responsibilidad sa akin kung wala kang nararamdaman. Song Yiwei, isang beses ko lang sasabihin. Kahit kaunti lang ang pagkikita natin, gusto kita. Baka hindi ka maniwala. Pero hindi ako makapasa sa orang hindi gusto. Dahil lang sa 10 anak. Siyempre, huwag kang mag-alala. Baka hindi mo ako gusto, pero naniniwala ako na balang araw. Magmamahal ka rin sa akin. Wala akong anuman. Galing ako sa probinsya. Ano naman? Pwede akong manatili, pero may isang bagay na sana ay pumayag ka. Lanan, Gusto kong mag-aral. pwede kitang bigyan ng pinakamagaling na tutor kahit anong gusto mong matutunan. Ang kinuha kong kurso ay computer. Gusto kong ituloy. Ayokong maging pabigat. Gusto kong umasa sa sarili ko. Imposible, buntis ka ngayon, hindi maginhawang pumasok sa eskwela. Poprotektahan ko ang bata. Hindi, walang pag-uusapan dito. Ginoong Lu. Ginoong Lu, salamat. Maraming tao sa eskwela, ingatan mo rin ang sarili mo. Alaynan. Wala man lang konkretong pasasalamat. Dongwang, puntahan mo. Kausapin mo ang Jiangxing University tungkol sa investment. At sabihin mo na alagaan nila ng konti si Wei. Pero huwag masyadong halata. Baka isipin ng bata na nawawalan siya ng kalayaan. Sige. Na-release na, alam ko na. Boss Lu, na-release na ang 3 miyembro ng pamilya Song. Huwag muna silang pakialaman. Kung muling manggugulo sila sa bata, saka natin silang hulihin ng tuluyan, hindi na muling babangon. Nga, imbestigahan mo ang pamilya Song, anong klaseng magulang ba? Ang magtutulak sa sariling anak sa kapahamakan. Sige. Hindi lang isang Song Iwe ang makakapagdala sa inyo sa presinto. Anak, hindi namin inaasahan na may biglang sumulpot na hadlang. Naubos na ang pera natin para sa pagpasok mo sa Jiangxing University, wala na kaming magagawa. Ate, saan galing ang kotse mo? Umalis ka diyan, huwag mo hawakan, ang mahal nito, inarkila ko lang. Maraming mayayamang lalaki sa Jiangxing University. Kung sakaling makasama ko sila, ang pamilya nating Song ay yayaman na talaga. Ama, nahihiya ako sa'yo. Kung hindi lang dahil sa babaeng yon, hindi sana ako magdadalang tao.
Tama na, kung nahihiya ka, huwag ka na lang lumabas. Dapat sana pumunta ako sa paralan ngayon para mag-enroll. Pero tumawag ang pulisya, kailangan ko pang iligtas kayo. Sayang talaga ang oras. At tungkol kay Song Yiwei, ayusin na natin yan. Ate, huwag kang mag-alala. Talagang malalaman ko kung sino ang lalaking yon. Sige, pupunta na ako sa paralan para mag-enroll. Kung may iba pa, mamaya na lang. Aray. Namamaga pa ang ulo ko kapag nahuli ko ang babaeng yon. Hindi ko siya patatawarin. Yuhang, may mga kaibigan ka ba sa lungsod? Magtanong-tanong ka. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas sa atin. Sa wakas, makakapag-aral na ako ng maayos. Ngayon, nag-invest si Boss Lu ng milyon-milyon para sa atin. Para alagaan natin si Miss Song pagdating niya. Dapat alagaan ninyo siya ng mabuti. Para maramdaman niya ang init ng pamilya, narinig ninyo. Opo, Guro. Si Boss Lu, si Lu Huaxiu NG Lu Group. Matagal na siyang single, ngayon may gusto na pala. Anong magagawa natin? May mga taong swerte lang talaga. Swerteng ipinanganak. Ken, nagseselos ka lang. Ang mga kumpanya tulad ng Lu Group. Malayo ang pamilya mo. Kung makikipagkaibigan ako kay Miss Song, baka umangat ang pamilya namin. Hindi ba sinabi ko kay ML Lu na huwag ibunyag ang pagkatao ko? Bakit may naghihintay pa? Kamusta? Sino po kayo? Ako ay Epsilon. Guro, yung sports car, si Miss Song ba yun? Sports car? Sports car? Siya pala yun. Kayo po ba? Apelido po ba ninyo Song? Binayaran lang ng magulang mo. Ang pagpasok mo, baka sobra-sobra ang pera nila para ganyan kayo. Bakit ang sweet ninyo sa akin? Oo, ako si Song Yuking. Song talaga ang apelido. Song Yuking, bakit nandito ka? Ikaf pala. Magkakilala ba kayo? Hindi ko kilala ang advisor. Ako si Song Yiwei. Saan po ang registration office? Song din ang apelido mo. Advisor, bakit dalawang Song? Sino ba talaga ang young Mistress Song? Principal. Bilis, salubungin natin ang Young Mistress Song. Ito ang Lu Group ng Jiangcheng. Ang paborito ni Boss Lu. Nagdonate ng ilang milyon sa school natin. Bilis, huwag nating pabayaan siya. Sa buong Computer Science Department, siya lang ang Song. Sige, maghahanda na ako. Bilis, Advisor, sa tingin ko siya talaga. Sports car pa. Bagay na bagay sa isang mayamang dalaga. Saka, sinong mayamang dalaga ang magsusuot ng ganyang simple? Pangkaraniwan lang siya. Tama si Advisa. Song Yiwei, di ba? Doon ang registration office, ikaw na lang. Young Mistress, piniliin kami ni Boss Lu. Naalagaan ka namin ng mabuti. Boss Lu NG Lu Group? Si Boss Lu? Oo. Nag-donate si Boss Lu ng ilang milyon sa school natin. Para sa iyo yun sigurado. Tanga. Akala nila ako si ang taong kilala sa buong Jiangcheng. Si Lu Huaxiu. Pero okay lang, mas madali na. Ang mga galaw ko sa school. Mali kayo, hindi siya. Sino ang nagsabing hindi ako? Song Yiwei, anak ng katulong namin. Huwag kang masyado katulong. Siya ang pinadala ni Boss Lu para alagaan ako. Nagkukunwari pa na hindi ako kilala. Song Yuking, ang kapal ng mukha mo. Ano ang sinabi mo? Song Yiwei, binabalan kita. Ang sampal na ito ay para malaman mo ang lugar mo. At sa school, umiwas ka sa akin. Kung hindi, palisin kita sa school. Song Yiwei, huwag mo akong pilitin. Ipapapunta ko ang mga magulang ko para kunin ka. Hindi madaling lagpasan ang firewall.
Kakasimula pa lang ninyo, ang natutunan ninyo ngayon ay kung ano ang firewall. Maganda na yun. Ang assignment ninyo ngayon. Ay lagpasan ang unang firewall na ginawa ko. Sino ang susubok? Yuking Boss Lu, napakalaking kumpanya. Maraming talento sa computer, siguradong natutunan mo rin yon. Sakto lang. Yuking, ikaw na ang magpakita ng kakayahan mo. Sino ba ang marunong niyan? Hindi ako. Guro, si Song Yuking ang marunong. Song Yuking, subukan Montag. Marunong ka ba talaga? Kung hindi, papalitan ka na. Guro, siguradong marunong si Yuking. Siya ang babae ni Lu Huichu. Siguradong kaya niya. Kaya Montag, yan, Yuking. Song Yiwei, anong pinagtatawa mo? Wala naman. Naghihintay lang ako na matapos mo ang assignment mo. Siyempre, marunong ako sa ganitong basic na bagay. Ikaw, anak ng katulong, marunong ka ba? Guro, si Song Yiwei ay sobrang kumpiyansa. Siguradong marunong na siya. Subukan natin siya. Huwag na, mahirap awayin si Song Yuking. Song Yiwei, ikaf naman ang sumubok. Ang hirap ng firewall na to. Song Yiwei, nagawa Montag rin? Para lang siyang nagpapahiya sa sarili. Gusto pang makipagkompetensya kay Yuking, karapat dapat ba siya? Song Yiwei, humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Baka sakaling mapatawad pia kita. Ang galing magturo ng guro. At basic lang ang firewall, madali lang. Paano ito nangyari? Song Yiwei, mas mabilis ka pa sa inaasahan ko. Ang galing mo talaga, may talento ka. Salamat, guro. Umuwi ka na. Song Yiwei. Sinadya mo bang ipahiya ako? Tabi, Pinahiya mo si Yuking tapos alis ka lang. wala akong ginawa. Song Yiwei, mukhang hindi mo naintindihan. Ang babala ko sa'yo, Song Yuking, ang peke ay mananatiling peke. Hindi magiging totoo. Ikaf. ayos Song Yiwei, naglakas loob kang sumuway sa akin. Tawagin ninyo, gapusin ninyo siya. Bitawan ninyo. Ano ba yan? Mas maganda, pumunta tayo sa isang kawili-wiling lugar. Ano sa tingin ninyo? Song Yuking, ano ba ang balak mo? Ang yabang mo, di ba? Sige, maglaro tayo ng isang nakakatuwang laro. Ano sa tingin ninyo? Lakat. Bitawan mo. Bitawan mo. Bitawan mo. Bakit ikaw lang ang bumalik? Nasaan ang aking manugang? Siya hindi pa bumalik. Isang oras na ang nakalipas. Nang mapadala ako ng tao para sunduin siya. Vala. Tumawag ka agad. Baka may mangyari sa kanya. Nasundo na ba siya? Ano? Hindi nasundo. Lola, pupunta ako sa paralan. Boss, zazama ako sa inyo. Song Yuking, magkapatid tayo. Ano pa ang mga kalokohan mong sinasabi, Song Yiwei? Mukhang hindi ka natuto. Mga tao, hawakan niyo siya. Yuking, ano ang gusto mong gawin? Ang taong tulad niya, dapat matagal nang binigyan ng leksyon. Anong gagawin? Simple lang.
Itaas niyo siya. Song Yuking, huwag kang magpakaloko. Yuking, bakit tutong pana ito? Kung takot ka, umalis ka. Pero hindi ko alam kung makakapag-stay ka pa bukas sa Jiangcheng. Hindi sigurado. Yuking, baka may mangyaring masama. Ano ba ang kinakatakot mo? Kung may mangyari man, ako ang bahala. Mas mabuti gawin natin ito. Ikaw ang unang magpapana. Niloloko niya kayo. Hindi siya tao ni Lu Waixiu. Ako ang tunay. Si Song Yuking ay kapatid ko, si Song Yiwei. Huwag kang magsinungaling. Maniwala kayo sa akin, pwede niyong i-verify. Si Song Yuking ay kapatid ko, si Song Yiwei. Niloloko lang kayo nila. Yuking, sinabi niya. Maniwala ka sa kanya? Sa iyo ako naniniwala. May mga taong mahilig magsinungaling. Mahilig magkalat ng kasinungalingan. Huwag mong isipin na mapapatawad kita. Huwag niyong pakawalan. Hindi pwedeng may mangyari sa akin. May anak ako. Yuking. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Pangako ko, hindi na ako magpapakita sa harap mo. Huli na. Ong Tayan Mo. Anak, nahihiya ba ako sa iyo? Kung hindi lang sa babaeng iyon. Nabuntis, hindi sana. Song Yiwei. Buntis ka pala. Hindi ako. Ang ibig kong sabihin, bakit lumaki ang tiyan mo? Buntis ka pala. Buntis? Kakapasok mo lang sa eskwela, buntis ka na. Mukha kang dalisay. Pero ang totoo, ang landi mo pala. Yuking, pakiusap, patawarin mo ako. Tutu pala. Sino ang ama ng bata sa tiyan mo? Kaya pala. Ayaw mong pakasalan si Wang Mazi. Ang willed mo pala sa labas. Anak, ang ama ng bata ay si Lu Waixiu. Hoy, narinig nice ba? Sinabi niya na si Lu Huichu ang ama ng bata. Song Yiwei, muntik na akong maniwala sa iyo. Lu Huixiu pa. Alam Montag ba kung sino si Lu Huixiu? Siya ang Diyos ng Jiangcheng. Kaya kanyang patayin ng 10 bises sa isang kisap mata. Pwede mong i-check, hindi ako nagsisinungaling. Sayang. Yiwei. Gusto sana kitang patawarin. Pero hindi mo pinahalagahan ang pagkakataon. Dahil ba sa mabait ako? Ganito na lang. Nakakapagod na ang pagmamakaawa mo. Ayaw kitang saktan. Kaya. Sugurin siya. Kahit anong gawin mo, hindi mo alam kung sino ang ama ng bata mo. Song Yuking, baliw ka ba? Ito ay labag sa batas. Tama na ang drama. Ano ba ang kailangan kong gawin para patawarin mo ang anak ko? Ano? Lumuhod ka at magmano ka ng 3 bises. Baka sakaling patawarin kita. Maliit ang sansa kong makatakbo. Marami sila. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para malapitan si Song Yuking. Song Yuking, kahit lumuhod ako at magmano ng 10 beses, hindi mo rin ako patatawarin, di ba? Matalino ka pero ano naman? Magandang suporta Liu Xue. Habulin Montag. Song Yiwei, nakita. Lumabas ka na. Ginoong Lu, nasaan ka? Mapapansin mo ba na wala ako? Boss Lu, ayon sa CCTE, dinala si Miss Song sa kagubatang ito. Kahit anong mangyari, hanapin si Wei. Siguraduhin ligtas siya. Opo. Zangkia. Pumunta ka doon, Wang Lili, ikaf naman doon. Huwag Kan at Liu Tsui, kayong dalawa sa likod. Kapag nahuli natin sila, hindi ko kayo pababayaan. May kumilos. Dune Terra. Nadaya tayo. Nandiyan siya. Song Yiwei. Ginoong Lu.
po. Okay ka lang. Yung mga yon, walang dapat makatakas. Sige na. Kung hindi ako dumating kanina, baka ngayon. Ginoong Lu. Kapatid ko siya. Kapatid. Inaabuso mo lang ang pagmamahal ko sa'yo. Umalis na tayo. Yuking, zino yung mga yun kanina? Si Song Iway kaya. May kakilala talagang importante. Imposible. Zino PABA? Yung babaeng yun, di ba buntis? Siguro yung ama ng bata. Yuking. Natatako ako, ano ba? Ziga na. Ngayon dito, parang walang nangyari. Bumaba na tayo. Ano ba? To. Max salita ka. Yung apo mong babae, binubuli sa school. Ano ba? Binubuli siya. Zino yan? Ang lakas ng loob mong apihin ang aking apo sa babae. Talagang matapang ka. Apo sa babae, hintayin mo, lalabanan kita para sa'yo. Lola, okay lang ako. Tumawag ako sa kanya pero hindi sinagot. Nakalimutan ko rin na nasira ang kanyang phone, Lola. Maglaan ka ng oras para bilhan siya ng bagong phone. Ziga. Pahinga muna kayo, ako na bahala dito. Hintay ka muna, may ibibigay ako sa'yo. CJ, halika rito. Ginoong Lu. Paumanhin. Nag-alala ka para sa akin. Ginoong Lu. Galit ka. Kung hindi ako pupunta ngayon, baka wala ka na ngayon. Alam kong darating ka. Lene, ganoon ka ba kasigurado? Sa kanila, ikaw ay isang Diyos. Ang Diyos ay kayang gawin ang lahat. Ang lamig ng kamay mo. Natakot ka ba? Hintayin mo ako. Ulol, sandali lang. Ito, dalhin mo ito sa taas. Pampahid sa tiyan. Para saan ito? Ang tanggamontak naman. Kapag buntis ang babae, kailangan niyang maglagay nito. Para hindi magkaroon ng marka sa tiyan paglaon. Dapat tama ang paraan ng paglalagay. Kung hindi mo alam, papagawa ko na lang sa katulong. Hindi na, ako na lang. Sige, ipapadala ko sa iyo ang video. Panoorin mong mabuti. Ginoong Lu. Hawakan mo. Salamat. Umupo ka. Ginoong Lu, ano ang gagawin mo? Huwag kang gagalaw. Mahusay para sa mga buntis na malamig ang katawan ang pagpapaligo ng paa. Para makatulog ng mahimbing sa gabi. Bakit? Bakit mo ako inaalagaan ng ganito? Dahil ba sa bata, Ginoong Lu? Dahil ba sa bata? Kaya ba ako pinapakitaan mo ng kabutihan? Bakit yung pamilya na pinaglaanan ko ng maraming taon at laging nasa isip ko? Ang gusto pa akong patayin? Nagkamali ba ako? Song Yiwei, wala kang kasalanan. Totoo ba?
Alam mo ba kung bakit kanila ginaganito? 3 kaming magkakapatid, ako ang panganay. Pangalawa si Song Yuking. Bunso si Song Yuhang. Noong bata ako, sinikap kong makuha ang pagkilala ng mga magulang ko. Pero ang tanging sinabi nila, ano ba ang silbi mo? Noong bata pa kami, kada buwan, kahit isang beses, kumakain kami ng hita ng manok. Pero 4 lang ang hita ng manok. Pero 5 kami sa pamilya. Alam ko, ako ang panganay, kaya kailangan kong ipaubaya sa kanila. Pero kahit anong gawin ko, bakit ang mga magulang ko mas gusto nila ang mga kapatid ko? Bakit ako ipinagpalit sa pera? Hindi ako gamit. Gusto kong mag-aral, gusto kong kumita ng sarili kong sikap. Pero bakit kahit isang pagkakataon, ayaw nilang ibigay sa akin? Tama na, huwag ka nang umiyak. Hindi sila karapat-dapat. Gusto ko lang ng isang pagkilala. Isang beses lang. Pero paano kung hindi sila ang tunay mong pamilya? Ano ang sinasabi mo? Ito, lahat ng impormasyon tungkol sa inyong pamilyang Song. Ang mga magulang mo ngayon talagang mga tiyo at tiya mo lang. Ang tunay mong mga magulang namatay sa aksidente noong una. At ang bayad sa aksidente. Lahat ay kinain ni na Song Fugi at Lo Xiufang. Sila ang kumain. Ang aksidenteng iyon, posibleng sila ang may gawa. Totoo ba? Kung gusto mo, matutulungan kitang ayusin sila. Para mawala sila sa mundo mo. Tiyak na mahal ako ng mga magulang ko. Tiyak na ayaw nila akong mawala. Kung nandito lang sila, masaya ako. Tama. Niloko ako ni Luo Xiufang at Song Fugi. Niloko nila ako ng maraming taon. Huwag ka nang umiyak, makinig ka. Lu Weixiu. Ang sakit, ayaw kong umiyak pero hindi ko mapigilan. Mayroon akong kasama, si Lola. At ang baby sa tiyan mo, hindi ka nag-iisa. Sinasabi mong hindi ako tao, ikaw ang hindi tao. Paano ka natutong magpilosopo? Sige, huwag kang umiyak. Ako na ang bahala. Ano, nanghihinayang ka pa? Lu Weixiu. Ikaw ba ang nag-donate sa school namin? Isang maliit na halaga lang, wala yon. Para sa akin. Siyempre naman, hindi naman ako sugar daddy. Si Song Yuking ang nagkukunwari na ako. Nagmamalaki siya sa school, hindi ko na ito matitiis. Alu, sa susunod na buwan ay anniversary ng Jiangxing University. Pwede mo ba akong tulungan? Ano ang kapalit? Sige, payag ako. Yiwei, halika rito. Lola, ano to? Madam, pumili ka ng isa. Lola, ang daming cellphone, mag-shift ka ba ng career? Magiging networking agent. Malas yan. Yiwei, nawala ang cellphone mo dati, hindi namin napansin. Muntik ka nang masaktan. Ito lahat ay bagong modelong cellphone, pinabili ko sa kanila. Pumili ka, kahit alin. Kung ayaw mo, palitan mo araw-araw. Hindi. Isang cellphone lang, sapat na. Isang cellphone lang? 2, mas maganda ang 2. Hindi. Lola, alam mo ba kung sino ang nangangailangan ng 2 cellphone? Zeno? Yung may malaking sansa na magloko. Bakit naman? Pag-isipan mo na lang, magle-leave ako ng ilang araw. Sasamahan ko si Wei sa school. Tara. Patla. Bakit madaling magloko ang may 2 cellphone? Baka yung tinatawag nilang backup phone.
Yuking, sa susunod na linggo ay anniversary ng school. Balita ko, inimbitahan nila. Si Lu Huaxiu NG Lu Group. Normal lang yan, para sa akin si Huaxiu. Nag-donate siya ng milyon sa school. Yuking, inggit na inggit ako sa'yo. Bihira lang lumabas si Lu Huaxiu, lalo na ang makipag-usap. Yu King. Pwede mo ba akong introduce sa kanya? Ang pamilya namin ay nasa real estate business. Ang liit naman ng kumpanya nyo. Pero okay lang, ituturo kita sa mga kakilala ko. Pupunta si Lu Huaxiu SA School Anniversary. Ingat ka, huwag mong ibunyag ang tunay mong pagkatao. Hindi ba yan si Song Yivai? Paano siya naglakas loob na pumunta? Kakaiba, sino yung kasama niya? Hindi ba yun yung tumulong kay Song Yivai? Mukhang may kasamang backup. Kaya't may backup pa yan, wala rin yan. Song Yuking, dapat masaya ako. Pero lahat kayo ay mga sinungaling. Para lang sa malaking kasinungalingan. Mula ngayon, hindi na ako magpapakumbaba. Song Yivai, naglakas loob ka pa talagang pumunta. Naglakas loob kang manampal sa akin? Ang ginawa mo sa akin, isang sampal pa lang yan. Huwag kan, sampalin mo sila. Ang cute mo kapag nagagalit. Alam niyo ba kung sino ako? Pero alam ko kapag hinawakan mo ulit. Ang batang to, patay ka na. Song Yivai, hindi tumatatapos sa iyo. Alis na tayo. Nakakatakot. Nanghina ang tuhod ko kanina. Kanina pa yan galit na galit. Huwag kang papatalo sa asta. At saka, hindi naman ako ang may kasalanan, siya ang nagsimula. Pero sigurado akong hindi niya mahulaan. Na yung nakatayo sa harap nila, ay ang boss ng Lu Corporation, si Boss Lu. Song Yivai. Bakit hindi kita kayang talunin noon pa? Inggit ka pala sa akin. Hindi mo kailangang mahiya, hindi mo ako kayang talunin. Inggit sa yo? Song Yivai, may sayad ka ba? Ano? Yang lalaki kanina, boyfriend mo? Ngayon natuto ka ng gumamit ng katawan para mangakit ng lalaki. May amnesia ka ba? Kanina mo pa sinasabing hindi mo ako kayang talunin. Ngayon nakalimutan mo na. Song Yivai, binabalan kita. Ang dugong dumadaloy sa katawan mo ay dugo ng pamilya Song. Noon piaman, hindi ka naman paborito. Ako at si Yuhang lang ang nasa puso ni Mama at Papa. Kung magsasalita ka pa ng masama, papawin kita kina Mama at Papa. Ipapakasal kita kay Wang Mazi. Ikaw at si Song Yuhang lang ang minamahal. Dahil hindi naman ako tunay na anak ninyo. Nagtataka ka kung bakit ang lakas ko. Noong bata pa, kayo ni Song Yuhang naglalaro ng laruan. Ako nagtatrabaho sa bukid. Kayo naglalaro, ako nagpuputol ng kahoy. Hindi ako lumalaban dahil akala ko pamilya tayo. Pero, nang planuhin mong patayin ako at ang anak ko, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Song Yuking, hindi ako palaging bibigyan mo ng sakit ng ulo. Song Yivai, hintayin Montag ako. Relax lang. Nagpakitang gilas lang. Ang tagal ko nang hindi nakakapasok sa cafeteria ng school. Balik na lang tayo sa kabataan. CJ. Sagutin ko na ito. Kukuha ako ng pagkain. Miss walang laman, yang kad Montag. Impossible. Naglagay si Luha Iksu ng 200 ng pasukan. Hindi ko pa nagagamit. Hindi akin tong card. Akain ka ba o hindi? Ang daming tao. Kung walang pera, umalis ka na. Pasensya, maling card ang hawakan ko. Mailing card?
Ganyan kasinungalingan pa ang maisip mo. Maliit lang pala tong school. Nakita na naman kita. Song Yiwei. Akala ka umayos buhay Montag. Wala man lang pera SA meal card Montag. Mga 10 o 20 lang ang pagkain dito. Wala ka man lang pamili. Song Yiwei, hindi ka ba nahihiya? Ano silbi ng pagiging matalino kung wala namang pera? Poor ka talaga. Wala kang pera tapos nagpakita ka pa dito. Hindi ka binibigyan ng pera ng boyfriend mo? Baka poor din siya? Song Yuking, ang saya-saya mo. Hindi mo ba naisip na sayo tong card? Imposible naman. Nagkukunwari ka pa. Si Yuking ay tao ni Boss Lu. Wala rin siyang pera sa kanyang card. Ang aming Yuking. Puro mamahaling brands ang suot. Kahit isa lang sa mga yan, sapat na para pangkain mo sa kantin ng ilang taon. Real name registered ang card na to. Check mo na lang. Check? Nahihiya ka pang mag-check. Song Yiwei, kung ganyan ang inisip Montag. At gusto mong mapahiya sa harap ng lahat, sigish, ibibigay ko sa'yo. Tita, puvede bang. I-check kung sino ang may-ari NG card na. Tu, puvede. Kailan pa naging? Parte ng Jiangcheng University ang mga taong walang pambili ng pagkain. Dai ba, yan si Song Yuking? Ang sabi, kasintahan siya ng Boss Lu ng Lu Group. Ang yaman ni Boss Lu, dapat may laman niyang card ng ilang libo. Mukhang nagpapahiya lang yung babae sa kabila. Song Yiwei, nakikita Montag ba? Sa paningin nila. Ako ang Rina, ang asawa ni Boss Lu. At ikaw? Wala ka. Song Yuking. Ngayon, lalabas na ang totoong mukha mo. Tita, pakicheck nga kung sino ang may-ari ng card na to. At magkano ang laman. Balance, dalawang sentimo. Mangyaring mag-load. Card holder. Song Yiwei, nakakahiya ka. 2 sentimo lang ang laman, Song Yuking. Card NI Song Yuching 2. Yuking. SIO, Tong Card. Yuking, hindi ba kayo nagkamali ng card? Imposible. Tita, baka mali ang narinig mo. Oy, ate. Machin ang nagsasabi, hindi ako nagkakamali. Pekinggan MO. Balance, 2 sentimo. Mangyaring mag-load. Card holder, Song Yuking. Narinig Montag? Ulitin KO. Balance, 2 sentimo. Mangyaring mag-load. Card holder, Song Yuking. Song Yuking. Narinig mo na? Tama na. Yuking, wala ka talagang pera. Normal lang yun. Nakalimutan lang mag-load. Pinahiya mo na naman ako. Song Yiwei, hindi ako naniniwalang may pera ka. Song Yiwei. Kung walang laman ang card ko, kasalanan yun ng katulong namin. Pero ikaw? Magkano ang laman ng card mo? May pera ba dito? Siguradong may pambili ng isang pagkain. Naglagay ako ng 200 at hindi pa nagagastos. Ate, bigyan mo ako ng pinakamahal. Siege, 30 piso lahat. Matagumpay na na-charge ang 30 piso. Ang natitirang balance ay 200 lang. Nakakahiya ka. Talaga lang. 200 lang. Ang yabang mo pa. Ang natitirang balance ay 1,999,970 piso. Magano? 1,999,000. Sabi ni Huixiu, 200 ang nilagay niya. 2 milyon. Kahit 4 na taon sa kolehiyo. 40 taon, hindi maubos yan. Ete, paano may 2 milyon ang babaeng to? May sirabiay yung machine MO? May problema ba sa machine mo? Song Yuking, di ba? Ikaw ang may problema sa pandinig. Mukhang talagang mahina ang pandinig mo. Ang balanse sa card ay 1,999,970 piso. Ang may-ari ng card ay si Song Yiwei. Ang balanse sa card ay 1,999,970 piso. Ang may-ari ng card. Yuping, palagi mong sinasabi na tao ka ni boss ko. Pero bakit maraming pangkailangan anak na tulong sa'yo? Hindi kaya niloko mo lang kami? Hindi pwede. Hindi nila dapat malaman na wala akong kahit ano. Hindi nila dapat malaman na wala akong kahit ano. Song Yiwei, ikaw ang anak ng katulong namin. Sinasabi mo bang ninakaw mo ang perang yan? Nagpapanggap ka pa bilang mayaman, hindi ka ba napapagod? Hindi kaya niloloko talaga tayo. Itong babaeng to. Yuking, ikaf. Song Yiwei, ang lakas ng loob mong basahin ako. Ang haba ng binti mo. Paano mo ako masisisi? Ikaf. Ayos ka lang. Sayang lang ang pinakamahal kong order na 30 piso. Kanina, hinapakan mo ang pamo para matisod si Wen. Mangkalat sa sahig. Ikaw na ang maglinis. Yuking, salamat sa pagod mo. Ate, 2 pinakamahal, please.
Yuking, gusto Montag PA? Gusto Montag PA? Gusto Montag PA talaga, Yuking? May relasyon ka ba talaga kay Boss Lou? Sa susunod na buwan ay ang school anniversary. Sinabi ng principal na imbitahan si Huichu. Doon na lang natin malalaman. Yu Ching, ikaw kay Boss Lou. Magandang salita. Nga, huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Kung talagang darating si Lou Xiu sa school anniversary. Sa oras na yon, ako na ang bahala. Makakuha ng malapit na litrato kasama si Lu Huichu. Hindi ba't mapapatunayan na ito, Song Yiwei? Hindi ka na magiging mayabang ng ilang araw. Hindi ba sinabi ko na, humanap ng lugar na tago? Bakit diretso ka na sa paralan, Yuking? Wala na talaga kaming pera, walang pera, madali lang. Pataasin ang dowry ni Wang Mazi. Ate, wala na ang tao. Ano ang silbi ng pera? Mukhang wala kayong silbi, isa-isa. Gayon si Song Yiwei, nasa paralan pa rin, maayos na nag-aral. Totu. Araw-araw siya sa paralan, kalaban ko. Tatay, sinabi ko na noon, hindi dapat natin siya pinanatili. Itong maliliit na walang kwenta. Hindi B8 ikaw. Ang nagsabi na paglaki niya, maglilingkod siya sa ating pamilya, ako at ikaw. Ayos na. Sa susunod na buwan ay school anniversary, humanap kayo ng oras. Dalhin niyo siya, hindi ako naniniwala. Kapag ikinasal na siya kay Wang Mazi, sino pa ang kukuha sa babaeng ito? Tiyak na si Song Yuking ang may pakana nito. Yung pregnancy oil, kailangan mong gamitin ngayong gabi. Kung hindi mo gagamitin, huli na ang lahat. Alam na, Lola. Walang kwentang lalaki. Ano itinatago mo? Wala. Ginoong Lu, Ilang beses ko na bang sinabi, tawagin mo akong Huichu. Huixiu. Ano ito? Pregnancy oil. Paulit-ulit na sinabi ng Lola, kailangan mong ipahid ito. Nitong mga nakaraang araw, patuloy akong nag-aaral kung paano ito gagawin, humiga ka. Kakaiba, bakit ang bilis ng tibok ng puso? Okay na ang tiyan. Lu Huixiu, ano ang gagawin mo? Ang pregnancy oil ay ipinapahid sa tiyan, dibdib, kilikili. At sa ilang bahagi ng hita. Kung ikaw. O kaya, hahanap ako ng katulong para ipahid ito sa'yo. Ay, Huixiu. Hindi lang ako sanay na hawakan ako ng estranghero. Yaiwei. Hindi estranghero si Huixiu. Lola, Yiwei, halika't kumain ka ng almusal. Ay, ang pula ng lig mo. Malamig na ang panahon, hindi kaya kagat ng lamok ito. Lola, kagat ng lamok talaga yan. Lagi akong pinupuntirya ng lamok mula pagkabata. Ay, meron din dito, ang laki. Ang sama ng lamok na yan, ang laki ng kagat. Lola, may ika-negatibo 40 anibersaryo ang school namin. Mauna na ako ha. Ingat ka anak. Lola, mauna na rin ako. May oduma. Tunyo? Makipag-ugnayan ka agad sa professional na pest control, pangontra sa lamok. May mosquitos sa aming villa. Tingnan, sila ay may asawa ng aking apo. Opo. Bilisan Montag. Ikaw ang may kasalanan, nagkamali si Lola. Ang hirap ng sitwasyon mo. Bilis, nabalitaan kung makikita natin ngayon. Ang alamat sa negosyo na si Lu Huichu. Kung makapasok ako sa Lu Corporation pagkatapos kong graduate,
Gigising ako sa tuwa sa panaginip. Kung alam lang nila na nasa tabi ko ang alamat sa negosyo. Baka tumalon sila sa gulat. Tara na. Maraming tao ang nagdiriwang ngayon. Marami ang dumayo talaga para makita siya. Bihira lumantad sa publiko si Lu Huiqiu. Ngayong lumabas siya, maraming hindi pa palampasin ang pagkakataong ito. Siyempre naman, idol ko siya. Yuking, wede Montag BA account tulong. Na makakuha ng autograph ni Boss Lu. Walang problema. Dai BA Yanzi Song Yiwei? Tara. Song Yiwei. Paano ka talagang dumating sa pagdiriwang ng paaralan? Hindi kaya gusto mong makita si Huiqiu? Nasa akin ang paa ko, pupunta ako kung gusto ko. Talagang walang hiya, noon mo pang sinasabing. Ikaw ang tunay na babae ni Boss Lu. Ano nangyari? May daladala ka pang isang lalaki. Hinay-hinay lang. May hiya ka, sampal sa mukha mo. At babalik pa sa'yo. Ikaf. Matulis ang dila. Ang talas ng dila mo, parang kinagat ako ng aso na uf-uf. Song Yiwei, sasabihin ko sa iyo. Ngayon, darating SI Lu Huiqiu. Sasabihin ko sa kanya, nagpapanggap kang babae niya. Sino ang nagsasabi? Kung hindi, apo ka. Ikaf. Lumabas na ang prinsipal, umupo muna tayo. Yuking, tinitignan ka BANG principal? Siya ang nag-utos na sunduin ka, alam niya ang identidad mo. Mukhang hindi nagsisinungaling si Yuking. Yuking, dapat mong ipakilala kami kay Boss Lu. Madali lang Yuan, sabi ko nga. Una sa lahat, maligayang pagdating sa anibersaryo ng paaralan. Ngayon ay ika-negatibo, 30 anibersaryo ng Jiangcheng University. Espesyal na araw. Sa anibersaryong ito, masuwerte tayong inimbitahan. Isang espesyal na tao. Zia ang Lu Huiqiu NG Lu Corporation. Ang ganda. Makikilala ko na rin ang idol ko. Naka. Si Boss Lu na kayang panginginigin ang Jiangcheng. Pagkatapos kong grumado, gusto kong mag-apply sa kanyang kumpanya. Ano bang inisip Montag? Kailangan kahit master's degree sa kanyang kumpanya. Ang Lu Corporation ay kabilang sa top 100 sa mundo. Yuking, nasaan na si Boss Lu? Nasa backstage kaya? Nakakapagtaka. Kapag lumabas ang isang tao, tulad ni Lu Huiqiu, dapat magkakaroon ng ingay. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nakakakita sa kanya. Siyempre nasa backstage. Nag-invest si Boss Lu ng milyon-milyon sa paaralan. Ngayon ko lang makikita ang tunay niyang mukha, anibersaryo ng paaralan. Huwag mong ipagkalat. Ngayon, mainit nating tinatangga. Ang pinuno ng Lu Corporation. Lu Huiqiu. Yuking, lalabas na. Ginoong Lu, pakisuyong umakyat sa entablado. Nasa audience si Lu Huiqiu? Bakit ka tumayo? Kanina, inanyayahan ako ng prinsipal na umakyat. Hindi ba niyo narinig? Noon pa man, hindi nila naririnig, ngayon hindi pa rin. Hindi naman siguro, Song Yiwei. Nagdala ka lang ng isang lalaki. Hindi mo naman siguro ipagpapanggap na si Lu Huiqiu. Mag-ingat ka, baka kayo pa ang palayasin ng prinsipal. Sino ang nagsasabing nagpapanggap siya? Ano ang relasyon ni Yuking kay Boss Lu? Hindi ba niya alam kung nasaan si Boss Lu? Song Yiwei, hindi ka ba natatako na malaman ni Boss Lu? Nabigla ka na lang mawawala sa Jiangcheng. Tama ka. Inaapi mo ang aming munting kaibigan. Talagang dapat mawala sa Jiangcheng. May mga tao talaga, nagpapanggap na matalino, nagpapapansin. Hindi magtatagal, baka mapaalis pa. Nagpapapansin. Gusto kong makita kung sino talaga ang nagpapapansin. Lawang, halika rito. Nagpapanggap pa rin. Tigil. Ano ang ginagawa mo? Principal, bakit mo sinaktan ang asawa ni Boss Lu? Anong asawa ni Boss Lu? Anong department ka? Ha? Ang lakas ng loob mong magpanggap na asawa ni Boss Lu dito. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Ito ang kilalang kilala. Henyo sa negosyo na si Lu Huiqiu. Boss Lu. Siya si Boss Lu? Mamaya na lang kita pag-uusapan. Ay naku, Emar Lu, patawarin mo kami, ito,
Halika't magsalita ka sa harap ng lahat. Hintayin mo ako, mahal. Sia. Sia si Lu Huaishou? Yuching, Sia si Lu Huaishou. Toto ba? Paano nangyari yon? Imposible. Paano Zia naging Lu Huaixu? Hindi, huwag kayong padala sa paloloko niya. Hindi pwedeng Zia si Lu Huaixu. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Lu Huaixu. Paano nangyari yon? Pumunta ako sa Jiangchen University para lang sa aking asawa. Grabe. Ang sweet naman niyan. Hindi ba sinabi ni Song Yuking? Natao siya ni Boss Lu. Peking pagpala. Siyempre, nakita ko si Boss Lu noong nakaraan. Kasama ang isang babae sa restaurant. Hindi ka o inakala. Na ito ang pinakamalapit kong makita si Boss Lu. Asawa? Ako ba yon? Ang aking asawa, ano pa ang hinihintay mo? Gusto mo bang bumaba ako para yayain ka? Natatakot ka ba? Song Yiwei ang aking asawa. Mula sa Jiangchen University. Niloloko Montag lang kami pala. Song Yuking, naglakas loob kang magsinungaling sa amin. Ikaw, naglakas loob kang manakit sa akin. Akala Montag ba? Hazarakapian ni Boss Lu. Dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Si Song Yiwei ang tunay na asawa ni Boss Lu. Impostor ka. Wala na tayo. Minaapi natin si Song Yiwei. Kanina pa natin siya ininsulto. Talagang wala na tayo. Oy, Nay. Naayos na ba ang problema? Boss Lu. Kung may anumang bagay, ipasa muna ito sa principal. Pagkatapos ipasa pa sa akin. Hindi ko akalain na ganito kagusto ang mga tao kay Huaixu. Ate. Ano ang mga requirements sa interview ng kumpanya ninyo? Friede ba ang mga intern? Oo. Kami ay mga undergraduate, hindi graduate students. Ang aming Lu Corporation ay mas binibigyang halaga ang pagpapalago ng talento. Ang edukasyon ay bahagi lamang, mas mahalaga ang kanyang kakayahan. Ang ganda. Sige, ang aking asawa ay nangangailangan pa ng pahinga. Aalis muna ako. Yaiwei. Hoy, classmate. Nakita mo ba kung saan pumunta ang aking asawa? Si Boss Lu kanina ay parang. Dumating ang pamilya ng asawa mo at sinama siya. Dongwang, immobilize agad ang lahat ng CCA sa lungsod. Imbestigahan ang pamilya ni Song Yiwei. Sandali na. Huwag kang gagalaw, ate. Ang tagal mong tumakbo. Oras na pa umuwi. Hindi ko akalain na ang taong kinakasama mo ay si Lu Huaixu pala. Kahit na nahayag ang tunay kong pagkatao, ano naman? Hindi ako naniniwalang pagkatapos mong ikasal kay Wang Mazi. Gusto kapiarin ni Lu Huaixu. Ang ganda ng buwan. Huwag kang gagalaw. No. Aray. Yiwei, nakauwi ka na pala. Yiwei, tingnan mo, gabi na. Taan at magsagawa na ng kasal. Mula ngayon, mag-asawa na tayo. Wang Mazi, hindi kita pakakasalan. Anong hindi kakasal? Nakuha na namin ang pera. Lu Xiufang, Song Fugi. Tao pa ba kayo? Ako ang ina mo. Ha. Hindi ka ina ko. Namatay na ang mga magulang ko sa aksidente. Lu Xiufang, Song Fugi. Inangkin ninyo ang kompensasyon sa aksidente ng mga magulang ko. Hanggang kailan pa kayo magpapanggap? Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Ang tagal ko nang nakatira sa pamilya Song. Gusto ko rin malaman bakit kahit anong gawin ko. Ayaw mo pa rin sa akin. Hindi ba ako sapat? Mas masunurin ba ang mga kapatid ko? Noong bata si Song Yuhang na-expel sa school dahil sa away. Sabi mo karapat-dapat raw siyang saktan. Nahuli si Song Yuking na nandaya noong high school. Pinagbintangan mo ako. Hirap na hirap akong makapasa sa college. Sinusunod mo pa ang admission notice ko. Hindi ninyo ako tratuhin ng maayos. Dahil lang hindi ako tunay na anak. Yiwei, pinakain at pinalaki ka namin ng maayos. Hindi ka naman nagutom una ba? Haha, hindi nagutom. Mga damit ko'y pinaglumaan ni Song Yuking. Sapatos ko, pinag-ipunan ko sa pagtitinda. Hindi nagutom. Walang kinalaman ang pagkamatay ng magulang ko sa inyo. Hindi ninyo ako tratuhin ng maayos, takot kayong malaman ko ang totoo. Takot kayong malaman ko ang katotohanan at maghihiganti ako. Kaugayan mo, Tag. Suntukin mo. Sige, suntukin mo.
Sanay na ako sa pagbubog noong bata pa ako. Mapa, huwag ninyong kalimutan ang importante. Ginagawa lang niya ito para umatras ang oras. Oo nga. Nakikinig na ako sa inyo. NG matagal. Naalala ko na ang importante. Luok Xiufang, pinayarang nakita. Ano pang hinihintay ninyo? Ay naku, naalala na nila. Huwag ninyo siyang palabasin. Ma, kunin mo na ang gamit. Bitawan mo ako. Heto na. Tatay, tulungan Montag ako. Bitawan mo ako. Tumigil ka na. Luok Xiufang. Bakit buntis ito? Buntis ako, 4 na buwan na. Luok Xiufang. 2 dangal na dalaga ang kailangan ko. Ano ibig sabihin nito? Gusto lang nilang lokohin ka. Ah, niloloko Montag ako? Matsi, Matsi. Papatayin ka o kayo? Matsi, kumalma ka. Mag-usap tayo ng maayos, pwede ba? Mga sinungaling, niloloko ninyo ako. Hindi. Ibalik ninyo ang pera ko. Matsi, ilagay mo muna ang mga dala mo. Ilagay mo na agad. Song Yuking. Si Song Yuking ay isang dalagang malinis. Song Yiwei, gusto Montag bang mamatay? Oo nga. Hindi pwede, Song Yiwei. Pwederin es ay Song Yuching. Matsi, kalmahan Montag lang. Ay, tumakas si Song Yiwei. Tumigil ka. Huwag kang gagalaw, arestado ka na. Yuhang, Huwag kang gagalaw, o ituturing kitang nanakit. JC, JC, may nambubuli sa amin sa likod. Hulihin mo siya. Officer, gusto kong airport na dinukot nila ang asawa ko. Pakiusap, imbestigahan mo sila ng mabuti. Officer, may kinalaman sila sa pagkamatay ng mga magulang ko. Masakit ang ulo ko, dalhin niyo ako sa ospital. Song Yiwei, ano ba ang pinagagawa Montag? Aray, Dalhin niyo ako sa ospital, bilis. Ay, Miss Song, nehitalo ka ba? nahihilo. Aye, ingat. Nahihirapan din akong huminga at nahihilo ang ulo ko. Hindi ko magalaw ang utak ko. Officer, baka natakot si Miss Song gayon. Matagal bago siya makagalaw, at may dinadala pa siyang bata sa tiyan. Medyo naapektuhan din ang kanyang pagbubuntis. Naduduwal ako. Sige, naiintindihan ka o, Mr. Lu. Ihahayag namin ang tunay na kalagayan ni Miss Song. Sina Song Fugui at Lo Xiufang ay sangkot sa pagdukot, at sa isang aksidente sa trapiko noong 18 taon na ang nakalipas. Kung mapapatunayang may kinalaman sila, hindi bababa sa 15 taon ang parusa. Ang huling sentensya ay ipapasya ng korte. Sige, salamat sa tulong mo, Dongwang, samahan mo sila palabas. Umalis na ba sila? Pagod na pagod ako sa pagpapanggap. Sa wakas, nahuli na rin silang lahat. Salamat sa iyo, aking Ivelu, kung hindi dahil sa iyo. Baka hindi na malaman ang tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ko. Hindi ba't ikaw ang matalino na nagpahuli sa kanila? Boss, talagang binabantayan na siya. Ang grupo ni Song Fugi. Gusto kong sundan ang misis mamayang gabi. Bakit hindi ko mapabilog ito? Boss, pili ka na lang online NG Magic Apple Pela. Tutukan lang natin si Song Fugi. Hindi na kailangan magreklamo sa pulis? Wala pa tayong sapat na ebidensya, hindi pa natin sila magagalaw. Waixiu, may ideya ako. Susunod, isuot mo muna ang sapatos mo. Anong ideya? Pasok ka. Kung sila talaga ang pumatay sa mga magulang ko, nararapat lang sa kanila ang parusa. Tara na umuwi, birthday ng lola ngayon. Nasa bahay. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Wala akong regalo. Huwag kang mag-alala, handa na ang lahat. Tara na. Lola, bakit wala ang apo mong babae? Hindi ba sasabihin mong ipapakita mo sa amin? malapit na silang dumating. sabi nila. Parang probinsyana raw yung babae. Talaga? Hindi naman sila bagay. Ginoo at ginang, dumating na po sila. Lola. Lola. Oh, Iwei. Halika, umupo ka sa tabi ko. Oy, mayordomo.
Ihanda ang soap para sa buntis na ginang. Hoi, Yivai diba? Wala kang karapatang umupo dito, Fenlan. Pinsan. Ito ang upuan ng asawa ko. Kahit wala ang asawa ko, hindi naman siya dapat ang umupo dito. Wang Fenlan, alam mo na mahalaga sa akin ang apo kong babae. Huwag kang maghanap ng away. Pinsan, nagsasabi lang ako ng totoo. Lola, okay lang. Upo na lang ako sa kabilang tabi. Mai ordomo. Ta. Oi. Pinsan, ano ba? Ang daldal mo, paulit-ulit ka na lang, naghahanap ka ng gulo. Wirf de ka gayon, ayokong makita ka. Palayasin mo siya. Pinsan, sorry na. Lola, pamilya rin naman si Fenlan. Pa sa isang dayuhan, sisirain mo ang samahan ng pamilya? Oon ga lola, sisong ano ba yun? Probinsyana lang siya. Hindi sila bagay, naguguluhan ka na yata. Tama, tingnan mo siya. Hindi talaga siya karapat-dapat sa pamilya natin. Huixiu, Tignan mo, habang nag-usap kami, pinapakialaman niya si Wei Chiu. Pakainin mo siya. Kami ang pamilya Lu. Hindi natin pwedeng payagang pumasok ang ganitong babae sa pamilya. Tama na ang sasabihin mo. Huaixiu, hindi ka o sinasabing mali ka, pero maraming dalagang may kayang pantay sa'yo. Ako. Dongwang. Ilipat ang lahat ng shares ni Luke sa Hongsa Lu Corporation. Sa pangalan ni Wei. Boss Lu, Huaixiu, para sa isang babae lang. Kakalabanin Montag ako? At kunin ang lahat ng property na ibinigay sa kanya. Huaixiu, mali ka talaga dito. Huixiu, gusto kong umakyat at magpahinga. Ayoko nang kumain. Ilipat din ang shares ng tiyahin ko. Sa pangalan ni Wei. Lu Huaixiu, ako ang tiyahin Montag. Grabe ka na. Pa sa babaeng ito, kakalabanin mo kami? Mag-ingat ka. Puputulin namin ang relasyon sa'yo. Tama, tama. Dongwang, narinig mo ba? Sino-sino ang nagsalita kanina? Ngayon, ilipat ang shares ng lahat ng mga yon. Sa pangalan ni Wei. Lu Huaixiu, ikaf. Hindi ba sinabi niyong hindi siya karapat-dapat? Ngayon, ang shares ninyong lahat na pinagsama-sama ay aabot sa 100 milyon. Kaya kong gawin siyang mayamang dalaga. At kayo'y mawawalan ng lahat. Lola, pakiusap, kontrolin ninyo sila. Tingnan ninyo ang galit nila. Kontrollin. Talagang kailangan kong kontrolin ito. Lola, huwag kayong magalit. Ayoko ng kahit ano. Pababalikin ko kay Huixiu ang lahat sa kanila. Huwag kayong magalit. Hindi pa nga kasal, nagmamalaki na. Akala mo kung sino, pa ang demonyong babae. Pinapalaban ti Azi Huaixiu sa amin. Tumigil ka. Lola, kayo. Mai ordomo. Itaob ang hapagkainan. Lola, ano po ba ito? Lola, Pinapunta ko kayo rito. Para makilala ang aking manugang, at para tulungan siya sa hinaharap. Pero parang nasa tabing dagat kayo, ang laki ng pakialam ninyo. Lola, Mabuting bata, huwag mong pansinin ang kanilang mga mukha. Pero lahat sila ay may alta presyon. Parang kumukulo ang dugo nila. Talagang nakakabilib. Ha 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 ha. Kung ayaw ninyong kumain, edi huwag, Butler. Lola, nagkamali kami, huwag kayong magalit. Tama, tama. Hindi na dapat tanggapin ang shares ng Lu Corporation. Narito kami pa sa inyong kaawan. Tingnan ninyo ito. Ano ba ito? Tama. Hindi na respeto si Song Yewei. Ibig sabihin, hindi na respeto ako, si Lu Huixiu. AMEA, pati ako, si Feng Jun, kayong mga tao. Ang matandang ito, hindi na mag-asikaso. Tara, tayo na lang ang kumain ng masarap. Lola, pero sila, huwag ninyong sirain ang samahan dahil sa akin. Butler, tignan mo ang aking manugang, iniisip pa rin sila. Ihanda mo sila ng masaganang hapunan. Ito, instant noodles. Instant noodles PA na walang sehr zoning. Gusto ninyong kumain, di ba? Sige, kumain kayo ng kumain. Butler, tandaan mo. Walang seasoning, dapat ubusin ang 10 balde ng instant noodles bawat isa. Kung hindi, hindi kayo pwede umalis. Ziege. Tara, tayo na lang kumain ng masarap. Butler, kunin mo naman ang seasoning para sa amin. Paumanhin, may utos ang matanda, hindi pwede. Nanay, tatay, nakikita ninyo ba, masaya na ako ngayon.
Malalim na hinga, pag-igihan. Hinga, hinga. Malapit na, nakikita ko na ang ulo. Nanganak na, lalaki. Aray. Diyos ko, sana walang mangyaring masama. Ligtas at maayos. Naku, Boss Lou, wala kang magagawa sa pag-aalala. Hindi ka rin pwede pumasok para tulungan si MRS Song. Isa pa. Huixiu. Ang bigat ng kamay ko. Nabasa ko sa internet, gusto ng mga babae ang ginto. Huixiu, dalawa ang ating sanggol. Mahirap ang pinagdaanan mo, Yue. Huixiu, bakit hindi mo tingnan ang mga bata? Kung hindi dahil sa dalawang maliliit na demonyong ito, hindi ka sana nahirapan. Ewan ko sa'yo, parang hindi mo anak ang dalawang ito. Parang galing sa bato, hindi ka ba ama nila? Lola, Halika, yakapin mo, ang lambot ng mga anak mo. Tignan mo, pareho kayo noong bata ka. Lola, ganito ba ako kapangit noong bata? Naku, mas panggit KPA noon. Yue, huwag mong pansinin ang mga kwento ni Lola. Noong bata ako, ang gwapo ko talaga. Sige na, Huixiu, yakapin mo na ang anak mo. Ohaha, umihizia hahaha. Ang ihi ng bata eiswerte, haha apo kao. Makkakaswerte kana hahaha, bilis hahaha. Aray. Yue, mahirap talaga ang manganak ng dalawang bata. Isipin natin ang pangalan para sa dalawang bata. Yiku si Chen. Yikuzizian. Ang ganda ng pangalan, haha.